Tungkol ito kay Kim Chiu at Janine Gutierrez. Correct. Na iniintrigang may isnaban daw. Nakakaloka naman. Matapos kasing mag-viral ang pagsasama ng Kim Pao at Ekonis sa isang event, ay agad na inintriga ng fans na feel umano nila na hindi comfy si Janine kay Kim at napaka-awkward daw ng ganap. Talaga ba? Well, makakapagsabi lang naman yan yung mga taong nandoon. Pero the mere fact naman, hindi kasi meron kasing mga, meron kasing mga videong lumabas na habang nagbabatian si Piolo, si Eko at saka si Paolo, nandoon lang si Janine. Nandoon si Janine sa, parang nandoon lang at kumaway naman siya. Habang si Kim naman ay nakikipagtsikahan. Parang hindi yata nakita, kasi parang bagong dating lang nila, di ba? Si Jericho at saka si Janine. Parang bagong dating at ang nakita agad nila ay si Paolo. So yun. So syempre, pagkatapos ng tsikahan, baka nung gumanon si Kim, nagbatian sila. Wala naman. Hindi naman naging ano ba yun? Meron bang away si Janine at saka si Kim? Meron bang nangyari noon kay Paolo at saka kay Janine? Dahilan parang hindi sila magpansinan? Or meron bang kinai-insecure ang isa't isa? Parang wala naman. Yun ang bottom line nun. Magagawa lang yung mga ganyang bagay kung merong i-insecurean or insecure ka. Diba nga? Kaya nga, sinasabi ng na okay lang na nagkita sila kasi masaya na silang pareho sa kanilang mga buhay. Kaya lang, hindi talaga maiwasan. Pag ganyan kalalaking artista, automatic yan. Lalagyan at lalagyan ng kulay. So, sa unang tingin sa video, kung iisipin mo nga naman, kasi yun lang naman na nakuha. Yung nakatalikod, siguro kailangan ba talaga may effort na humarap siguro in-expect nila, kailangan humarap agad si Kim. At lumapit dun sa Ekonin. Ganun siguro yung ina-expect, or si Janine lalapit agad dun kila Kaya lang, hindi kasi actually yung birthday party, hindi siya showbiz no? Although si Garlic ay taga-showbiz, pero kaya lang more on yun hindi nga natin kakilala yung mga nando na tao. So, hindi siya big deal for me. Malamang siguro nung dumating si Eko at saka si Janine, si Jericho at saka si Janine, hindi na malayan ni Kim dahil super chika si Kim. Alam mo naman si Kim. Siguro nga pagkatapos na magbatian itong dalawang to, si Paolo at saka si Jericho, saka lang siguro humarap si Kim, or siguro may nagsabi, nandiyan na si Janine at saka si Eko. Yung mga ganun, imposible namang mag-isnaban itong dalawang ito. Napakaliit lang nung party na yon para... Correct, sa table nga lang na... Oo, para hindi sila magpansinan. At nakakahiya yun kung mag-iisnaban yung dalawang yun. Magiging spoiler sila ng gabing yun. Diba? All for Garlic. Kaya nga sila dumalo doon para pasayahin yung birthday celebrant. Ngayon, kung sila pa magko-host para magkaroon ng ilangan, ay, hindi maganda. Kaya I'm sure naman mature itong mga to at matatalino, mga smart, hindi nila gagawin yon. Well. Oo. At wag nyo ikumpara si Kim at saka si Janine. Malayong-malayo ang comparison. Magkaiba sila ng karerang tinatahak. Iba yung kay Kim, iba yung kay Janine. Diba? Well, ako mas gusto ko na ng pag-usapan yung Kim Pao pa rin sa 2026. Yun pa rin. Talagang wala pa rin makakaawat, wala pa rin makakapigil. Buhay na buhay pa rin ang mga fans ng Kim Pao at talagang gagawin nilang lahat para at least itong 2026 ay more project. Kahit sinasabi nga na medyo matatagalan because nagkasunod-sunod na. Pero may mga naririnig din ako na may dapat abangan. But for now, kasi nga the television or the TV version kasi yung ipapalabas muna. Yun lang ang alam ko pa so far. Ako gusto ko talaga, matuldukan na kung saan talaga nagbakasyon itong dalawang ito. Kasi kating-kati talaga rin ako malaman. Kasi kung ano-ano mga naiisip nating lugar. May Belgium, merong Norway, tapos meron nga yung nakita ko nga na London, kung saan nandoon yung parang game yung something, yung karatula or yung signage dun sa likod na kung saan nagpa-picture si Paolo. Ano yun, computer game yun yung pinaka-mother location nung computer game na meron doon. Talaga? Doon. I-google nyo yan.
So, yun ang hinihintay ko. At hinihintay ko rin kung ano pa yung susunod na mga ganap ng Kimpo. Kasi ngayon parang hindi ko nararamdaman si Paolo sa mga... Uy, pero yun nga, malaking bagay yung nakita silang Yun magkasama na nga. sa birthday party. Ibig sabihin ko nararamdaman si Paolo na magkasama sila ni Kim na sa mga nag-workout. Yung mga kumbaga ganon. balik uli sa workout. Kasi busy yata ngayon si Paolo sa kanyang negosyo. Tsaka Kasi hindi niya yata natutukan ng bonggang-bongga. Do meron naman siyang mga tao pero hindi niya masyadong natututukan ito nung nakaraang taon dahil busy siya. Ngayon nga naghihintay sila ng project ni Kim, napagtutuunan niya ng pansin. Kasi naman, malaking pera din naman ang nailagay ni Paolo dito. Basta ako ang nakikita ko lang na reaction ng karamihan basta kay Kim happy wife, happy life. Oh. Ay, ibig Totoo sabihin. naman yun, 'di ba? Pag happy wife, happy life, happy lahat. Yung kasi nakikita nila kay Kim Chu ngayon, despite the fact na ang daming pinagdaanan, yung happiness overwhelming pa rin. Kusang lumalabas 'di ba? So, happy wife daw si Kim. Ibig sabihin talagang totoo. Ewan ko sa inyo. Yun ang sinasabi Yun niya. ang sinasabi ng iba. Kaya nga itong mga tiga Showtime, sakay na sakay din dyan sa sinasabing kasal na ang dalawa. Pero hindi natin masabi. Malay mo nga naman totoo. Hintayin nyo na lang dahil lalabas at lalabas din naman ang mga ito sa tamang panahon. At hindi ito ang tamang panahon para magsiwalat ng mga detalye, ng mga impormasyon sa personal na buhay itong dalawang ito kasi syempre katulad ng sinasabi natin palagi iba ang galawang Kim Pao pagdating sa professional sa kanilang trabaho at iba ang galawan nila pagdating sa kanilang personal na buhay. Totoo ako naniniwala na nakatutok or hatid sundo si Kim ni Paolo at kung hindi man ang driver ni Paolo ang naghahatid at sumusundo kay Kim. At meron daw talaga silang oras na after ng meron silang oras na pagdating daw ng 7 o'clock dapat nasa bahay na sila. May curfew. Dapat ganon. Parang ganon yata. Ngayon, so, pag 7:01, siguro mga 7:30. Meron daw ako narinig na dapat... Sino ang nag-impose ng schedule na yan? Hindi ko alam. Paano kung si anong na-late? Yung girl ang na-late, si Kim. Hindi naman kinakailangan na parang, ano bang tawag doon? Parang required or something. Parang ganun lang. Kung wala rin lang gagawin ng isa't isa or something, dapat mga ganito as early as 7 or 7 or kahit mga 8, mga ganon. Kasi hindi naman nagpupuyat na si Paolo. So, lalo na si Kim, hindi nagpupuyat. So, meme time nila yon. Para siguro magkaroon pa sila ng oras para Tama naman, nagdi-dinner kaya sila. Kakain pa kaya ng mga 7 p.m. For sure, siguro nagluluto itong si Kim. Si Paolo, alam ko, nagluluto din to eh. Okay. Pero may mga piling-pili lang. Well, basta yun lang masasabi ko. Happy wife, happy Nakakaloka, life. sinabi kong 7 p.m. May nagchika lang sa akin na 7 p.m. Ganun daw. Kung totoong nagli-live-in itong dalawang to, o nagsasama na. Huwag natin sabihin nagli-live-in, kung totoong nagsasama na sila sa isang bubong. Kasi okay lang naman, total, magjowa naman itong dalawang to eh. Oo naman. Ayun na. Pero ang ganda, no? Pero hindi, tika muna. Ang ganda ng setup, ano? As in, may respeto, may malasakit ang isa't isa. Talaga, meron silang oras na dapat para sa kanila lang. Kahit gaano pa ka-busy. Kahit gaano ka busy. Dapat Hindi, kung para kasi silang busy, siguro naman may mga ano din yon. May mga, pwede namang not today or ngayong gabi or tomorrow na lang. Hindi everyday. Kasi very busy silang tao eh. Like si Kim, nagte-taping. Si Kim naman, tsaka si Paolo, di ba magkasama naman sila sa lahat ng mga projects? Hindi, ang show niya, yung noontime show niya, di ba, nagte-taping sila. O kaya nga, di ba, si Kim may panahon siya para sa show niya and then may panahon siya after that doon sa kanyang Little Bunny. Okay. At meron siyang panahon para i-check yung mga condos niya, yung mga real estate properties niya. May panahon siya and then ganun din naman si Paolo. Kasi si Paolo hindi naman masyadong naglalabas ng bahay yan. Wala siyang ganung ganap sa buhay. Pero kasi ngayon, dahil may business yan, di ba napupunta nga siya dun sa kanilang location ng kanilang office? Yes. Sa showbiz, normal na ang intriga. Lalo na kapag may koneksyon sa iisang proyekto, co-stars, o fandom na masyadong invested.
Minsan, isang tingin lang na hindi sabay nag-like sa post, hindi nagbanggit sa interview, o hindi nagkita sa isang event, agad nang binibigyan ng mali siya. Hindi ibig sabihin ito ay may personal na alitan na. Ikalawa, kung susuriin ang track record ni Kim at Janine, pareho silang kilala bilang maayos katrabaho at iwas sa gulo. Walang malinaw o direktang pahayag mula sa alinman sa kanila na nagpapatunay na may isnaban nga. Kung may katahimikan man, maaari itong dahil sa busy schedules, iwas sa dagdag na intriga, respeto sa kani-kanilang boundaries, o simpleng hindi lang talaga sila magka-close na hindi naman masama. Ikatlo, malaking papel ang ginagampanan ng fandom culture. Kapag may tensyon o issue sa love teams at tambalan, nadadamay minsan ng mga artista kahit wala silang ginagawa. Ang intriga ay madalas nag-uugat sa interpretasyon ng fans, hindi sa totoong kilos ng mga involved. Ikaapat, kung may hindi man pagkakaintindihan na wala ring ebidensya, hindi ito nangangahulugang may away. Sa industriya, maraming artista ang marunong magtrabaho ng profesional kahit hindi sila close sa personal. At sa totoo lang, hindi rin obligasyon ng sino man na makipagkaibigan sa lahat. Mas makabubuting maging maingat at patas sa paghusga. Hanggat walang malinaw na pahayag o konkretong pangyayari, ang isnaban ay nananatiling haka-haka lamang. Parehong may sariling reputasyon na pinangangalagaan sina Kim Chiu at Janine Gutierrez, at pareho ring walang napapala sa pagpasok sa ganitong klase ng issue. Kung may aral man dito, ito ay ang paalala na hindi lahat ng katahimikan ay may ibig sabihin at hindi lahat ng hindi nakikita ay may tinatago. Minsan, trabaho lang talaga, walang drama. Una sa lahat, walang malinaw na ebidensya na talagang may isnaban na nangyari. Wala ring pahayag mula kina Kim o Janine na napapatunay na may tensyon o alitan sa pagitan nila. Kadalasan, ang ganitong balita ay nagmumula lamang sa haka-haka ng netizens, isang hindi sabay na paglabas sa event, kawalan ng interaction sa social media, o simpleng pananahimik sa interviews na agad binibigyan ng mali siya. Ikalawa, kilala sina Kim Chiu at Janine Gutierrez bilang mga profesional sa industriya. Pareho silang may mahabang karera at reputasyon na inaalagaan. Kung may proyekto man o pagkakataong nagkakasama sila, malinaw na inuuna nila ang trabaho kaysa personal na issue. Sa showbiz, normal na hindi lahat ay close, pero hindi ito otomatikong nangangahulugang may away o snub na nagaganap. Ikatlo, malaki ang impluensya ng fandom at love team culture sa ganitong intriga. Kapag may mga pangalan na inuugnay sa iisang artista o proyekto, mabilis makaduon ng kwento ang mga tagahanay, even without facts. Nadadamay tuloy ang mga artistang wala namang intensyong magbigay ng drama. Sa kabuuan, para sa akin, ang balitang ito ay isa na namang produktong gawa ng haka-haka at interpretasyon ng netizens, hindi ng kumpirmadong pangyayari. Sa showbiz, sapat na minsan ang kawalan ng sabayang litrato, hindi pagbanggit ng pangalan sa interview, o kakulangan ng social media interaction para makabuo agad ng konklusyon na may isnaban o may hindi pagkakaintindihan. Pero kung tutuusin, napakanipis ng ganitong basehan para sabihing may alitan ang dalawang tao, lalo na kung parehong kilala sa pagiging propesyonal. Kung titingnan ng personalidad at track record ni Kim at Janine, kapareho silang may reputasyon ng maayos katrabaho at iwas sa eskandalo. Si Kim ay matagal nang nasa industriya at dumaan na sa iba't ibang intriga, kaya malinaw na marunong na siyang umiwas sa mga isyong walang patutunguhan. Si Janine naman ay kilala sa pagiging pribado at classy, bihirang magpahayag ng anuman na maaaring maging pagmulan ng kontrobersya. Sa ganitong konteksto, malabong maniwala na basta lamang may mangyayaring isnaban nang walang malinaw na dahilan o senyales. Mahalaga ring banggitin na hindi obligasyon ng sino man ang makipagkaibigan sa lahat ng tao sa industriya. Ang pagiging magalang, propesyonal at maayos sa trabaho ay sapat na. Kung hindi man sila madalas makitang magkasama o palitan ng batiin sa publiko, hindi ito otomatikong nangangahulugang may away o hindi pagkakaunawaan.
Sa maraming pagkakataon, ito ay simpleng resulta lamang ng magkakaibang schedule, personalidad o circle of friends. Dagdag pa rito, malaki ang impluensya ng fandom culture sa paglala ng ganitong balita. Kapag may mga pangalan na inuugnay sa iisang artista o proyekto, mabilis makabuo ng kwento ang mga tagahanay, even without facts. Nadadamay tuloy ang mga artistang wala namang intensyong magbigay ng drama. Sa kabuuan, para sa akin, ang balitang ito ay isang tipikal na showbiz intriga na mas pinapainit ng social media kaysa sa totoong pangyayari. Hanggat walang kumpirmasyon mula sa mga mismong taong sangkot, mas mainam na maging maingat, patas, at huwag agad maniwala. Hindi lahat ng hindi nakikitang interaction ay may masamang ibig sabihin. Minsan, tahimik lang talaga ang mga taong ayaw pumatol sa tsismis. Sa unang tingin, malinaw na ang balitang ito ay isa na namang produktong gawa ng haka-haka at interpretasyon ng netizens, hindi ng kumpirmadong pangyayari. Sa showbiz, sapat na minsan ang kawalan ng sabayang litrato, hindi pagbanggit ng pangalan sa interview, o kakulangan ng social media interaction para makabuo agad ng konklusyon na may isnaban o may hindi pagkakaintindihan. Pero kung tutuusin, napakanipis ng ganitong basehan para sabihing may alitan ang dalawang tao, lalo na kung parehong kilala sa pagiging propesyonal. Kung titingnan ng personalidad at track record ni Kim at Janine, kapareho silang may reputasyon ng maayos katrabaho at iwas sa eskandalo. Si Kim ay matagal nang nasa industriya at dumaan na sa iba't ibang intriga, kaya malinaw na marunong na siyang umiwas sa mga isyung walang patutunguhan. Si Janine naman ay kilala sa pagiging pribado at classy, bihirang magpahayag ng anuman na maaaring maging pagmulan ng kontrobersya. Sa ganitong konteksto, malabong maniwala na basta lamang may mangyayaring isnaban nang walang malinaw na dahilan o senyales. Mahalaga ring banggitin na hindi obligasyon ng sino man ang makipagkaibigan sa lahat ng tao sa industriya. Ang pagiging magalang, propesyonal at maayos sa trabaho ay sapat na. Kung hindi man sila madalas makitang magkasama o palitan ng batiin sa publiko, hindi ito otomatikong nangangahulugang may away o hindi pagkakaunawaan. Sa maraming pagkakataon, ito ay simpleng resulta lamang ng magkakaibang schedule, personalidad o circle of friends. Dagdag pa rito, malaki ang impluensya ng fandom at love team culture sa ganitong intriga. Kapag may mga pangalan na inuugnay sa iisang artista o proyekto, mabilis makabuo ng kwento ang mga tagahanay, even without facts. Nadadamay tuloy ang mga artistang wala namang intensyong magbigay ng drama. Sa kabuuan, para sa akin, ang balitang ito ay isang tipikal na showbiz intriga na mas pinapainit ng social media kaysa sa totoong pangyayari. Hanggat walang kumpirmasyon mula sa mga mismong taong sangkot, mas mainam na maging maingat, patas, at huwag agad maniwala. Hindi lahat ng hindi nakikitang interaction ay may masamang ibig sabihin. Minsan, tahimik lang talaga ang mga taong ayaw pumatol sa tsismis. Dagdag pa sa mga naunang puntos, may ilang mahahalagang bagay pang dapat ikonsidera sa balitang Kim Chiu at Janine Gutierrez inintrigahang may isnaban. Una sa lahat, ang pananahimik ay hindi pag-amin. Sa panahon na yon, inaasahan ng marami na dapat may agarang reaksyon ng mga artista sa bawat issue. Pero sa totoo lang, ang pananahimik ni Kim at Janine ay maaaring sadyang desisyon para hindi palakihin ang intriga. Madalas kapag pinatulan ng tsismis, lalo lamang itong lumalaki at nabibigyan ng buhay. Ikalawa, magkaiba ang personalidad at paraan ng pakikisalamuha. Si Kim ay kilalang magkaibigan at expressive, samantalang si Janine naman ay mas pribado at tahimik. Ang ganitong pagkakaiba ay madaling ma-misinterpret ng publiko bilang cold treatment o isnaban, kahit wala namang talagang issue. Ikatlo, mas malaki ang impluensya ng fandom at love team culture sa ganitong intriga. Kapag may mga pangalan na inuugnay sa iisang artista o proyekto, mabilis makabuo ng kwento ang mga tagahanay, even without facts. Nadadamay tuloy ang mga artistang wala namang intensyong magbigay ng drama.
Sa kabuuan, para sa akin, ang balitang ito ay isang tipikal na showbiz intriga na mas pinapainit ng social media kaysa sa totoong pangyayari. Hanggat walang kumpirmasyon mula sa mga mismong taong sangkot, mas mainam na maging maingat, patas, at huwag agad maniwala. Hindi lahat ng hindi nakikitang interaction